At pagka-pista na sinasabi, ang ibig sabihin ng pista sa kanila ay itinakda ng Diyos na pagpapala. Kaya, bawat feast sa kanila, nagre-release ang Diyos ng blessing sa bansang Israel. At pinaliwanag ko naman sa inyo, kahit hindi tayo Israelita, kahit tayo ay mga Gentile Christians, pero kabahagi tayo ng pagpapala ng Diyos sa Israel. Amen? Kaya, yung appointment to bless ng Diyos, kasama tayo dun. Kaya lang, hindi naman ganun kadali lang yun. Na ito, kapatid, ay nakuha natin sa talon at nakuha natin, kapatid, sa pagsalo at mangyayari na sa buhay natin. Hindi ganun. Kailangan may game plan. So, dito po, kapatid, ang paksa natin, at pakita natin yung paksa natin, ang game plan natin for us to experience all the blessings that God has stored for us is obey God. That is our game plan. Sumunod sa Diyos. Nakuha mo? Kasi kung wala kang game plan, wala. 12 months of blessing yan. Lalo na, binanggit dito kanina, inulit, the season of double grace. Hindi simple yun. Yung blessing na yun, yung Hebrew New Year na 5785, yung double 5 sa kalendaryo ng Israel, bihira mangyari yun. It takes 100 years para maulit na magkaroon ng double 5 sa kalendaryo ng Israel. Pagdating sa numero, very sensitive ang mga Jew dyan. Kasi bawat numero sa kanila ay may prophetic message. At itinuturo yan ng kanilang rabbi. At ako naman, binababa ko sa inyo kung ano tinuturo ng mga Jewish rabbi sa Israel, yung din ang binababa ko sa inyo. So, double 5. Ang 5, ang kahulugan niyan is grace. Siguro na-recall na ninyo yung sa 5th day of creation, di ba nakuha yun? Tapos ano pa? Yung 5 types of sacrifices, di ba? Yung burnt offerings, sin offering, fellowship offering, grain offering, and guilt offering. Nasa Book of Leviticus yun, from chapter 1 to chapter 7. Na kaya ginagawa nila yung ganong offerings na yun, ay para maging maganda ang relasyon nila sa Diyos. So, grace pa rin po yun. Pagdating sa New Testament, yung 5 sugat ni Kristo sa kanyang katawan. Kaya 5 is the number of grace. Nagdoble siya. So, double grace. Hindi ganun kadali na ang double grace, inirelease dito, binato sa inyo, sinalo mo, okay na. Tapos na. Hindi na ako dadalo ng Sunday service. Nasa bahay ako ngayon at papitik-pitik na lang ako. No. You must have a game plan. Kaya ngayon, kapatid, yung tinuturo ko sa inyo ito ay strategic, strategic way upang maranasan natin yung pagpapala ng Diyos. Ang text na gagamitin natin, yun ang assignment na binigay sa amin, is found sa Aklat ng Mga Unang Hari, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 4. Dito po, mababasa natin dito na si David ay matanda na. Mamamatay na po siya. Alam niya na, naiiwan niya na ang mundo. Siya ay hari sa Israel. At sinabi sa kanya mismo ng Diyos, kung sino ang pinili ng Diyos sa lahat ng mga anak niya, ang magiging successor niya na hari ng Israel. At ang pinili po ng Diyos ay si Solomon. Tingnan nyo hindi porke pinili ng Diyos si Solomon, automatic pagpapalain siya ng Diyos. Naman nyo? Hindi automatic na siya ang pinili ng Diyos. Wala nang game plan, basta i-bless kita. No. Alam ni David yun. Kaya si David, bago mamatay, nagbigay siya ng game plan kay Solomon. At aside dito sa susunod na, pero hindi ko maibabahagi ko sa inyo yung susunod, pero ito muna una. Kasi yung ikalawa yan, mga toxic people kailangan mawala yan sa buhay mo. No, yun ang pinayo ni David. Kailangan tanggalin mo mga toxic na yan. Kasi naging toxic yan sa kaharian ko. Kaya
pinapapatay ni David. Pero hindi po muna doon nag-share si David patungkol sa mga toxic people. Eto, basahin natin. Kalimutin mong katabi mo, sabi mo, wag muna tayong matulog ngayon, tapos na yan. Okay? Wag muna tayong matulog, wag muna tayong pumikit, tapos na yan kamo. Andito tayo sa gawain. Basahin natin, 1, 2, 3. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Next slide. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod na sanlilahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Ayan. Bago niya, yan ang nauna. Bago niya sabihan si Solomon, huwag mong kalilimutan si Joab, toxic yun sa aking kaharian. Magiging toxic din siya, kaya patayin mo. Do not associate with toxic people. Tapos, sino pa? Si Shimei. Yan, pinagbumura ko niya nung ako ay lumabas sa, mula verse 5 yan hanggang verse 7. Itong dalawang toxic people na ito, pinalilipol ni David. Pero, hindi yun ang inuna niya. Dahil ang number 1 game plan dito, kailangang sumunod sa Diyos. Amen? So, tingnan nyo pag-aralan nyo maigi binasa natin. Bakit binilinan niya si Solomon para maging tagumpay siya sa kanyang pamumuno bilang hari ng Israel? Di ba, pinili naman ng Diyos di ba, automatic na pagkapalain ng Diyos. Parang ikaw, pinili ka rin ng Diyos. Sino ang mga pinili ng Diyos dito? Taas ang kamay. Sige, ayaw magtaas ng iba. Sige, sino hindi pinili ng Diyos dito? Umuwi na. Okay? So, wala. Kaya, yung tao na hindi nagtaas ng kamay pareho, confused sa kanyang identity. Di ba? Hindi niya alam kung lalaki o babae siya. Hindi niya confused sa kanyang identity, sino ba ako? Di ba? Ako ba'y pinili o ako ba ay isinuka ng Diyos? So lahat naman, majority sa inyo nagtaas ng kamay, pinili ka ng Diyos. Pero it doesn't mean automatic, i-bless ka. Para si Solomon. Ba't bibilinan pa ni David? David mo nang bilinan yan. Pinili na nga ng Diyos yan. Ang Diyos mo nagsalita sa iyo. Si Solomon, ang susunod na hari pagkatapos mo. Kaya nainggit ng mga anak ni David kay Solomon. Ayaw nilang pumayag. Kasi may mga panganay pa. Hindi si Solomon ang panganay ni David. May iba pang panganay. Kaya nagkukomplain ng ibang panganay ni David. Dapat kami. Pero sabi niya, wala kami magagawa. Siya ang pinili ng Diyos. Pero hindi automatic. Na wala ng game plan. Ganito rin sa ating buhay. Ang saya-saya natin ng Jewish New Year. At hanggang ngayon, yung iba hindi pa makalimutan yung natanggap na biyaya mula sa Jewish New Year celebration. Pero hindi automatic yun. Kailangang may game plan ka. At dito, nakita ho natin, kapatid, kung ano ang game plan na ginawa ng Diyos. Ano ang game plan na itinuro ni David kay Solomon para siya magtagumpay? At yun din ang game plan natin. Number 1, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang game plan mo na dapat mong gawin. Pinaliliwanag ko lang sa inyo, anong ibig sabihin ng obey God? Yung pagsunod sa Diyos, ibig sabihin, mamuhay ka na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kalooban? Kagustuhan ng Diyos. Kasi kahit anong salo mo, at kahit anong claim mo, hindi ka naman namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, na natiling pangako pa rin siya. At magugulat ka, bakit ganun? Sabi, sa narinig ko sa Jewish New Year,
lahat ng mapapalapit sa akin ay pagpapalain. Ba't namatayan ako? Bakit nagkaroon ng mga mahal ko sa buhay na disgrasya? Sabi ng Jewish New Year, katulad kay Ezra. Di ba kay Ezra, naglakbay si Ezra mula Babylon hanggang Jerusalem. At ang sabi, nakarating si Ezra ng ligtas at mapayapa because the gracious hand of God was upon him. Pero pag pinag-aralan mo ang Ezra 7 verse 7, hindi lang si Ezra ang naglakbay. Ang dami niyang kasama. Mga priest, mga Levites, mga singers. Isang grupo silang malaki. Pero bakit siningle out si Ezra? Dahil kay Ezra, nadamay sa proteksyon ng Diyos lahat ng taong malapit sa kanya. Yun ang mensahe ng Jewish New Year din. Ang tanong, bakit may mga kapatiran tayo namatayan? May problema. Anong problema? Maaring yung tao hindi namuhay ayon sa kalooban din ng Diyos. Nabubuhay marahil, baka hindi kasal. Nabubuhay marahil, baka ito kapatid ay may ginagawang hindi maganda sa kanyang buhay. Hindi namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. At dito, pag-aralan natin kapatid, ang sinasabi diyan sa mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Next slide, ito ang verse 3a, yung pula. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Binili niya. Yan ang unang-unang game plan na sinabi ni David kay Solomon para magtagumpay ka, ma-inherit mo ang mga promises ng Diyos sa iyong buhay. At dito, kapatid, ay masasabi po natin na kung saan ay tinuturuan tayo ng Bible na tayo daw po ay dapat na maging matalino. Kailangan tayo maging wise na inaalam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay na ating gagawin. Ano ang sabi ng Efeso 5, talatang 17? Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya dito ay tinuturuan po tayo, kapatid, kung papaano tayo mamumuhay. Hindi po pwedeng bara-bara ang buhay mo. Kailangan tignan mo ang lahat ba ng ginagawa mo ay kagustuhan ng Diyos. Yung pamumuhay mo ba ay kagustuhan ng Diyos? Yung uri ng buhay mo na meron ka ay kalooban ba ng Diyos na dapat yan ang iyong maging pamumuhay? Paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos? Marami na nagtanong sa akin yan . Not automatically, basahin mo sa Bible. Kasi minsan yun ang sagot . Basahin mo sa Bible, malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos. No, hindi po yun. Tinuro ni Jesucristo kung paano malalaman ng isang tao kung ano ba ang kalooban o kagustuhan ng Diyos. Sa aklat ng 1:7, talatang 17. Anong sabi ni Kristo? Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sino sa atin dito nais sumunod sa kalooban ng Diyos? Malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Unawain niyo sinasabi ni Kristo. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng malaman ang kalooban ng Diyos kung hindi ka unang-una willing na sumunod doon. Po pwede, kapatid, na inaalam mo kung anong gusto ng Diyos pero meron ka ng sariling plano. Pag nalaman mong hindi pala gusto, hindi ayon sa kagustuhan mo yung gusto ng Diyos, ay ayoko niyan. Kasi lahat tayo, meron tayong mga pre-plan.
May mga gusto tayo sa buhay. Katulad niyan, mga dalaga dito, ano ang type nyo sa lalaking inyong gustong mapangasawa? Di ba? Gusto mo, siyempre, mayaman. Ikalawa, matanda na. Ikatlo, madaling mamatay. Tatlong eme. Yung iba naman, gusto may itsura. Paano kung ang kalooban sa iyo ng Diyos bumulong sa iyo? Yung kapangit-pangit na taong iyon. At mahirap pa. At hindi pa nag-aral. Gugustuhin mo ba? Iba ang type mo nireveal sa iyo ni Lord. Siyempre hindi ka susunod, di ba? Yun po yun. Ang Diyos ay nakakaalam kasi kung hindi ka susunod Kaya hindi basta i-reveal sa iyo ng Diyos, malibang nakikita ng Diyos sa iyo, ano man ang ipahayag niya sa iyo, susunod ka at gagawin mo ang lahat ng iyon. Ayan sabi ni Kristo. Kaya hindi basta-basta maaarok ang kalooban ng Diyos, malibang ang tao ay willing sumunod. Hindi pa niya alam, pero sa puso niya, Lord, whatever it is, I am willing to follow you. Madaling sabihin yun, pero mahirap gawin. Paano kung iba yung gusto ng Diyos? Hindi ho ba? So may ganyan. Iba yung kagustuhan ng Diyos sa kagustuhan mo. Magkaiba po yun Kaya, malalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa lahat ng gagawin mo kung nais mong sundin o sumunod sa kalooban ng Diyos. At yan po ang first and foremost na dapat taglayin sa puso po natin para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Willing kang sumunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Paano malalaman kung willing kang sumunod? Sige nga, lahat ba ng pinaplano mo ay bunga ng prayer o bunga ng inisip mo lang? Hindi ka malang nagkukonsulta kay Lord. At pag kumonsulta ka, para kang nagdidictate lang kay Lord, Lord, gusto ko ganito Lord, gusto ko ganyan. Teka muna, wag mong pangungunahan si Lord. Para mas marunong ka pa kaysa kay Lord Di ba? Pag tayo nanalangin minsan, mali Parang inuutusan mo si Lord kung ano yung gusto mo. Hindi po ganun. Pag-aralan niyo ang prayer ni Jesus Christ. Lagi niyang sinasabi sa bandang huli, hindi ang ayon sa gusto ko, sabi niya kay Father, kundi ayon sa gusto mo. Let not my will be done, but let your will be done. So ganun po talaga ang prayer. Kaya pag may mga prayer request, ako sa akin, na-assign sa akin, at ang prayer niya nag-a-apply siya sa trabaho na ganito. Hindi ko agad ipag-pray, Lord, tulungan mo siya tanggapin. No. Lord, kalooban niyo po ba na itong trabahong ito ay para sa Kanya? Kasi ang prayer is a two-way communication. Hindi ikaw lang ang nagsasalita. Pag ikaw lang at di mo siya naririnig, that's not prayer. Prayer is a two-way. Ngayon, pagkatapos nun, medyo pipikit ka. Kinukuha mo kung anong mangungusap sa iyo si Lord. Minsan pakaramdam, bibigat ang puso mo. Sabihin, hindi yun ang kalooban ng Diyos na ina-applyan niya. Anong prayer mo ngayon? Lord, kung nag-a-apply siya doon, wag mo nga pong patanggapin siya. I-reject mo, Lord. Sa halip, bigyan mo siya ng ibang trabaho na hindi makakahadlang sa Kanya. Kaya pag dumating isang tao na pinag-pray mo, salamat, Pastor, pinag-pray mo ba? Oo, pero hindi niya alam. Ang prayer ko iba. Kasi ang prayer ko, kung ano yung gusto ng Diyos Hindi ko ano gusto niya. Hindi porque ang prayer request mo, mag-a-abroad ako. Lord, tulungan mo po makapag-abroad siya. Huwag kang maging stampad. Ano stampad? Hindi, si Lord, ginagawa natin stampad lang din Paano bagang automatic? No, kailangan alamin mo muna. Lord, kalooban niyo po ba na mag-abroad itong si sister o si brother? Silent ka lang. Mangungusap si Lord sa iyo kung kalooban niya o hindi. Pagka nangusap sa iyo si Lord na kalooban niya, Lord, tulungan mo siya. Alam ko, nangusap ka sa akin, may peace ako sa heart ko, na ito'y kagustuhan mo. Lord, tulungan mo siya magsaksin. Pero kung hindi, naramdaman mo na hindi, Lord, kayong humadlang na hindi mangyari ang ganung bagay.
Kaya hindi porke nagbibigay ng prayer request, parang ginagawa nyo kaming istampad. Na kung anong prayer request mo, yun din ang prayer. Gusto ko magtrabaho at mag-aral sa ganito. Teka muna. Kaya kailangan, kung ako nakatanggap ng prayer request, hindi ko agad automatic kung ano natanggap. Lord, prayer request ni ganito, magpag-aral siya sa kaganyan. Lord, tulungan mo siya. Hindi ganun. Lord, kalooban nyo ba na siya ay mag-aral sa school na to? Kung hindi nyo kalooban, mangusap po kayo sa akin. At kung hindi rin nyo kalooban, kausapin nyo po ako, Lord. That's the prayer. Amen? So, importante po yan. Kaya nga, dapat willing yung taong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Alam niyo po, merong 3 katanungan na dapat kayong gawin para malaman nyo kung ang isang bagay ba na gagawin nyo ay kalooban ng Diyos. Magtatanong kayo muna 3 tanong yan. Ang unang tanong, ito bang gagawin ko ay makapagpapalago sa aking relasyon sa Diyos o hindi? May plano ka, sagutin yung nanliligaw mo. Ang tanong, pag sinagot mo ba yan, lalo ka ba kapatid na lalago sa relasyon mo sa Diyos o mawawala ka sa relasyon mo sa Diyos? Unbeliever yung nanliligaw sa iyo. Lalago ka ba sa relasyon mo sa Diyos kung hindi naman dumadalo na kasama mo sa church ang umaaten? Hindi Christian? So, hindi kalooban ng Diyos na basta ka sasagot. Amen? Kaya, ang tanong agad, itong bagay ba na ginagawa ko, makapagpapalago? Itong trabahong tatanggapin ko, makapagpapalago kaya ito sa relasyon ko sa iyo, O Diyos? At nalaman mo na walang break. Anong tawag doon? Kahit walang day off, kahit linggo, may pasok. Lalayo ako kay Lord nito. Ito nga lang linggo, umaatin ako, lalamig ako, tapos hindi pa ako makakadalo. Lalo ako manlalamig. Lalayo ako sa Diyos. So, kita mo na agad na hindi kalooban ng Diyos yung ina-applyan mong trabaho. Kasi sabi sa iyo, kahit linggo may pasok. Pero ang laki ng sahod. Mamimili ka, sahod o kalooban ng Diyos. At ang ikalawa na tanong, ito bang gusto kong gawin ay lalo akong mapapamahal sa Panginoon o hindi? May nanliligaw sa iyo, piling mo mahal mo na. Kaya lang, ang problema, nakakalimutan mo nang mag-pray kay Lord dahil sa Kanya. Kasi lagi siyang nasa isip mo. Naku, lalo pag naging boyfriend ko to, o naging girlfriend ko to, malamang wala na akong oras kay Lord. Lagi kaming nasa date. Kalooban ba ng Diyos yun? Mapapalayo ka eh. Mapapamahal ka ba lalo kay Lord? Yun ang tanong. Lalo ba akong mai-inlove kay Lord? Lalo ba akong magagamit ni Lord o mawawala ako sa aking ministry? Kung ano man ang ministry yan, kung yan ay media ministry, ushering ministry, o praise and worship team ministry, any relationship na nag-alis sa iyo sa anumang ministry, hindi kalooban ng Diyos yan. Dapat mas lalo kang naging committed. Itinutulak ka nung karelasyon mo na mag-commit kay Lord. Hindi yung inilalayo ka kay Lord. May prayer meeting. Hindi, mag-date muna tayo. Hindi ito kalooban ng Diyos. Niyayaya ba naman ako, nilalayo ako sa Panginoon? Yan po. Kaya anumang bagay na gusto mong gawin, at lalo ka ba akong napapamahal kay Lord o mawawala ang pagmamahal ko sa Kanya? At ang ikatlo na dapat na katanungan na gagawin mo, ito bang gagawin ko ay lalong makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos o hindi? Kaya 3 questions yan before you decide for anything. Bago ka magdesisyon sa isang bagay na pinaplano mo, yung pupuntahan mong party na iniimbita ka, merong tinatawag tayong parang lumalabas ang mga sa opisina, pwede ka naman magpaalam kung hindi ka makakasama. Yung iba, kasi naranasan din naman namin yan ni Pastor Isabel. Nag-office din kami. Nire-require kaming sumama sa ganitong excursion, sa mga ganito. Nagpapaalam ako. Okay lang sa boss ko. No problem. Pwede mo magpaalam eh. Kasi tinatanong ko, ito bang gagawin namin na ito na excursion? Kaya nga parang pagliliwaliw kasama ang mga kasama sa trabaho.
Makapagbibigay ba ng kapurihan sa Diyos yan? Lalo na kung alam mo, mga kasama sa trabaho, mga manginginom. Pipilit ka uminom niya. Di ba? At ikalawa, ito bang pagsama ko sa mga unbelieving kong mga kasama sa trabaho ay lalo akong mapapamahal sa Panginoon o mawawala ang pagmamahal ko sa Diyos? Ikatlo, ito bang gagawin ko ay lalo akong lalago sa Diyos o hindi? So you have to decide. Kaya yan po ang tatlong katanungan to determine what is God's will or not. Pag hindi po nakapagpalago ng relasyon sa iyo, ang isang relationship mo sa sino man, pag hindi po kapatid, na pamahal ka sa Panginoon sa anumang bagay na iyong ginagawa, o anuman ang gagawin mo, hindi nakapagbigay ng papuri sa Diyos, sa halip na lapastangan pa ang pangalan ng Panginoon dahil sa iyo, na-DA ka pa dahil doon, hindi po kalooban ng Diyos yun. Na-DA ka pa. Na-disciplinary action. Kalooban ba ng Diyos yun? Di ba? Ginamit lang ang leaders ng church para ipaalam sa iyo, that's not God's will, kaya ka DA. See? Sa pakisuot lang ng damit eh. Kayo mga babae. Kami mga lalaki wala namang problema eh. Kayo mga babae sa pagsuot ng damit. Tatlong katanungan. Yung susuotin mo ba na yan ay makapagpapalago sa relasyon mo sa Diyos o hindi? Ikalawa, lalo bang mapapamahal ka sa Lord? At ikatlo, mag-glorify ba si Lord sa suot mo? Lalo na kung suot mo ay backless at no bra ka pa. Tapos ang suot mo ay masyadong miniskirt, kita na, kapatid, yung iyong panty. Makapag-glorify ba kay Lord yun? Hindi kasi uso eh. Huwag ka susunod sa uso. Tignan mo muna yung kalooban ng Diyos. Pag-attend mo sa church, marapat ba ako nakashort ako na dadalo sa church? Nag-glorify ba si Lord? Lalaki ka man. Kaya nga, pag mag-i-invite kayo ng bago, sasabihin nyo sa bago, huwag kang aatin na nakashort doon ha, babae man yan o lalaki. Magpantalon po kayo o kaya mag-dress ho kayo kasi church po yun. Bakit mo nasasabi yun? Kasi alam mo, sa pananamit lang kung nakakapag-glorify ba sa Diyos o hindi. Naunawaan mo? O magsusuot ka ng low plunging neckline, labas ang pisngi ng papaya. Hindi nakakapag-glorify kay God yun. Marurumi ang isipan ng ibang kalalakihan doon pag nakita ka at yumuko ka pa, lumaylay ito, di nakitaan ka pa. Worship na si brother. Bigla napadilat. In Jesus' name. Akala tuloy may sabi ng katabi, ano nire-rebuke mo? Hindi ba? Kasi hindi nakakapag-glorify kay God. Yan po, simple lang eh. Ang tatlong katanungan yan, araw-araw yan. Lagi mong tatanungin sa sarili mo, ito bang gagawin kong ito? Ito bang pagtitindang kong ito? Makapagpapalago ba sa aking relasyon sa Diyos o hindi? Ito bang pagtitinda kong ito ay lalo ako mapapamahal sa Panginoon? O makapagbibigay ba ng kapurihan itong tinitinda kong ito? Nagtitinda ka pala ng alak at sigarilyo. Paano yun? Makapag-glorify ba kay Lord yun? Kaya yung ibang Christians, tinatanggal nila ang alak at sigarilyo sa tindahan nila. Ginawa yan ng isang sister natin, si Nanay Estrella Bersosa noon nung buhay pa siya. Nagpa-dedicate ng kanyang tindahan. Tapos, sinabi sa akin ni Nanay Estrella, Pastor, okay ba sa Panginoon na magtinda ako ng sigarilyo? Kasi mabenta rito ang sigarilyo eh. Ako, Nay, tanong natin, mag-glorify ba si Lord doon? Oo nga, no? Hindi na ako, kahit malaki kita doon, hindi na lang. Alak. Lalo na alak, Nay. Sabi kong ganun. Kaya hindi siya nagtinda. Ang mga tininda nun ay bigas. At marami pang mga ibang mga goods doon. Mga dilata na tinda ni Nanay Estrella. So yan po, mahalagang bagay yan na may natututunan tayo. Amen? Game plan kasi yan na sinasabi sa atin ng Diyos. At ang ikalawa, kapatid, ano ang game plan na itinuro ni David kay Solomon para siya magtagumpay? Sumunod sa mga utos ng Diyos mula sa Biblia. Yan ang ikalawang game plan na itinuro ni David kay Solomon
Solomon, kung nais mong magtagumpay, sumunod ka sa mga utos ng Diyos. Unang Mga Hari 2, talatang 3. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Yun ang number 1. Ikalawa, sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Ang tawag doon sa kautusan ay Torah sa Hebrew. Pag sinabing Torah, hindi po 10 Commandments, mga aral ng Diyos po ang ibig sabihin nun. So, ang mga batas, next slide, ang mga batas, utos, hatol at tuntunin ng Diyos ay mababasa mula sa Biblia o mula sa kasulatan. Kaya ang game plan para maranasan mo ang pagpapala ng Diyos sa buong taong ito, 12 months, na nirelease sa atin ang pangako ng Diyos ng Jewish New Year 5785. Kailangan, kapatid, sumunod ka sa mga utos ng Diyos. Anong sabi ng 2 Timoteo 3, talatang 16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So binabagit kasulatan, scripture. Kasi yun din po ang katawagan sa Biblia, scripture. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. Kaya nga po minsan, sa pangangaral, nasasaway ho tayo. Kasi yun talaga ang isang role ng scripture. Sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan, binigyang buhay ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ang kanyang salita ay dapat po natin sundin. Amen? Ngayon, ano ang benepisyo na makukuha natin sa pagsunod sa mga salita ng Diyos? Una, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Yan ang ibinilin kay Haring Solomon. Magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Unang Mga Hari 2, talatang 3. Anong sabi doon sa pinakahuling huling sentence? Sa gayon, ba, nasabi na yung dalawa yan eh. Una, anong una dapat na gawin? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, sumunod sa mga utos ng Diyos. Sa gayon, magtatagumpay ka. Yan ang sabi ni David kay Solomon. Nung binabasa ko yan, nag-isip nga ako. Sabi ko, hindi, pinili na si Solomon. Dapat magtatagumpay na, automatic ng Diyos yan. Pinili yan ng Diyos. Automatic magtatagumpay yan. Hindi pala, automatic yun. Tapos, nangusap sa akin si Lord, ganun din sa inirelease mong Jewish New Year 5785 na blessing. Hindi automatic yan na mararanasan nila. Kailangan may game plan katulad ni Solomon. Una, kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, sumunod sa mga utos ng Diyos. Para ano? Para magtagumpay sa lahat mong gawain. Magtagumpay ka sa lahat, hindi sa iilan. Lahat. Pag sinabing lahat, ano sa English ang lahat? All. Ano sa Tagalog ang all? Oh, tignan nyo kapatid. So, walang exemption. Walang ititira. Amen? Lahat. Pagpapalain ka sa lahat. Pangako ng Diyos yan, hindi pangako ni Perti Bagay yan. Pangako ng Diyos mismo na isulat sa Biblia. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Wow, ang gandang pangako ng Diyos sa atin. So anong kahulugan niyan na magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo? Ibig sabihin, next slide, walang kabiguan na daranasan ka. Amen? Hindi ka makakaranas ng kabiguan. Ikalawa, mararanasan mo ang promotion sa trabaho. Ikatlo, mararanasan mo ang pag-unlad ng iyong negosyo. Ikaapat, mararanasan mo na paangat ng paangat ang buhay mo. Yan ang ibig sabihin nun. Naunawaan mo? Ano ang game plan? Ano ang game plan tinuturo ni Lord? Dalawa, sumunod sa kalooban ng Diyos at
sumunod sa salita niya. Para wala kang kabiguang maranasan. Hindi ka iiyak-iyak sa tabi. Maranasan mo ang promotion. Sino mga nagtatrabaho dito? Taas ang kamay ng mga may work. Maranasan mo ang promotion buhat sa Diyos. Mararanasan mo ang pag-unlad kung negosyante. Sino may mga negosyo rito? Taas ang kamay. Tumayo lahat ng mga negosyante. Sige, lahat ng mga negosyante. Kaya hindi na ngahulugan, may dumalo last Jewish New Year ng negosyante, automatic i-bless siya. Minsan nalapit sa akin yun, ba't hindi pa ako parang wala po yung narinig ko mensahe patungkol sa i-bless ni Lord ng negosyo ko. Ba't di po binibless? Wala kang game plan eh. After the Jewish New Year, di ka ulit bumalik, di mo alam, akala mo, tapos na yun. Umatin ako ng Jewish New Year, okay na, see you another New Year. Babalik ulit sa isang taon na. Hindi. Kailangan may game plan. Kayong mga may negosyo, maliit man yan o malaki, anong sabi? Pauunlarin ng Diyos yan. Kung may game plan ka at susunod ka sa game plan ng Diyos. Ano ang game plan? Number 1, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, sumunod sa kanyang mga salita. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na mga negosyante. At mararanasan mo ang paangat na paangat ng buhay mo. Hindi nakukuha yan sa mga pasayaw-sayaw. Paangat ng paangat. Ang alam mo, may magic yun. Hindi po, kapatid. Hindi nakukuha yun. Kailangan nakukuha yun saan? Sa game plan na tinuro ni David kay Solomon. Kasi kung alam ni David, pinili ang anak ko, hindi na kailangan ng game plan. Pinili na yan, pagkapalain na yan. Hindi po. Kung kailangan ni Solomon ang game plan, mas kailangan natin ang game plan sa buhay natin. Sino ba si Solomon? Napakatalinong tao. Amen? Ikaw, matalino ka ba? Wala tayo sa kalingking sa talino ni Solomon. Pero kailangan pa rin ng game plan. Sabi sa katabi mo, kailangan mo ng game plan. At ano ang game plan na gagawin natin? Una, ikalawa, yes, hallelujah. At ano ang sabi ng Santiago 1, talatang 25? Sa New Testament, itinuturo din po yan. May follow-up si James dyan eh. Ano ang sabi? Basahin po ng taong yayaman. Tumayo. Tumayo ang taong yayaman at basahin. Ayaw? Sige. Babasa. Teka muna, sabay-sabay tayo. Kasi inabutan niya ng mikropono na binawi niya. Kasi sabay-sabay yan kayo, baba. Hindi isang tao lang. Alam ko naman, maraming tao ito yayaman. Kaya tumayo ka eh. Sorry na lang sa mga hindi tumayo. Nagdeklara kayo sa sarili ninyo eh. Alam niyo po kaya tumayo sila. Nagdeklara sila sa sarili nila. Eh, sorry na lang sa mga hindi tumayo. Kaawa-awa naman mga hindi tumayo na yun. Ayaw nilang yumaman. Tuloy, napilitan tumayo. Sige, basahin natin. 1, 2, 3. Amen, makakaupo na kayo. Dalawang bagay na game plan ang itinuturo ni Santiago. Una, pagsunod sa salita ng Diyos para pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng gagawin mo. Ikalawa, yung naririnig mong preaching. Hindi lamang kapatid na nababasa mo sa Bible. Yung naririnig mong preaching, huwag kang tumulad sa mga taong may demensya. Na pagkatapos makapakinig, kalimutan na yung narinig. Kaya pag tinanong, ano yung topic? Topic, maganda. Ano nga yung topic? Basta maganda. Yan yung taong may spiritual dementia. Ano ang sabi rito sa dulo? Siya raw yung taong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin din.
Siya ang taong gumagawa. Hindi siya katulad na nakikinig lang at pagkatapos ay nakakalimot. Ito yung taong malilimutin. Hindi ina-apply yung napapakinggang turo. Kaya dapat may game plan ka. Ang game plan mo, susunod ako sa nakasulat sa Bible at susunod ako sa ipinangangaral ni pastor o ni bishop. Yan ang game plan na importante. Huwag na huwag mong kalilimutan. Ano ang sabi ng Diyos? Pagpapalain ka sa ilan na gagawin mo. Tama ba? Anong amen? Hindi kayo nakikinig talaga. Nag-amen ba naman? Sabi ko, pagpapalain kayo sa ilan na gagawin mo. Amen, sabi pa. Hindi. Sa lahat. Hindi sa ilan. Sa lahat ng gagawin mo. Ibig sabihin ng lahat, ano man yan na gagawin mo, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. Kung may game plan ka, na ang game plan mo, susunod ka sa nababasa mo sa Biblia, na utos ng Diyos, at susundin mo rin yung naririnig mong pangangaral na huwag kang magkaroon ng demensya o pagkalimot. Kaya mamaya, paglabas nyo, tanungin mo ang katabi mo, ano yung topic natin? Pagka maganda, may demensya na yung tao agad. Kalalabas na, nakalimutan na agad kung ano ang topic. Anong topic natin ngayon? Oh, anong game plan? Oh nga, game plan. Ano nga yung game plan? Yes! Hindi game plan lang. May kalahati kang demensya. Kasi kulang doon sa obey God. Kaya importante po yung ating napapakinggan. At ano ang ikalawang benepisyo ng pagsunod sa Diyos? Eto na. Tutuparin ng Diyos ang mga pangako niya. Ano yung unang pangako anong unang gagawin ng Diyos? Pag tayo kapatid ay sumunod sa Diyos, magtatagumpay tayo sa lahat ng gagawin natin. Ikalawa, tutuparin ng Diyos ang mga pangako niya. Saan makikita? Andyan. Continuation ng pagbasa. Kanina verse 3 binasa natin. Ngayon verse 4. Tingnan nyo, at. Yung at, kasunod yun. Ano yung nauna sa at? Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng gagawin mo. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya. Hindi ako nagsasabi niyan. Si Lord. Tutuparin niya ang pangako niya. Ang ganda naman, kapatid. No? Nang sinasabi rito sa Biblia. Ngayon, i-recall natin, ano ba yung mga pinangako ng Diyos sa atin last week, sa Jewish New Year? Ano ang mga pinangakong pagpapala ng Diyos sa atin sa Jewish calendar year 5785? Number 1, tayo ay nasa bagong panahon ng special favor from God and from men. Naalala niyo yan? Ezra chapter 7, verse 6. Lahat ng hiningi ni Ezra sa hari ay ibinigay ng hari. Everything that he asked from the king was given to him. Everything. Lahat. Everything. Grabe yung favor na yun. Favor mula sa Diyos at favor mula sa tao. Ikalawa, tayo ay pumasok sa bagong panahon ng pag-iingat o pagsama ng Diyos sa ating buhay, pamilya, trabaho, at negosyo. Sasamahan ka ng Diyos. Next slide natin. Madadamay sa blessing ng Diyos sa atin ang mga taong dumidikit sa atin. Dahil ikaw ay mayroong favor dahil sa 5785 na yan. Umatin ka, pinaniwalaan mo, at pinakita mo yung paniniwala sa pamagitan ng pagtalon at sinalo mo siya. At ano ang sabi ng Bible? Lahat ng mapapadikit sa iyo ay pagpapalain din. Ang tanong, bakit nakabalita tayo
na may umatin dito at next ay namatay na yung asawa. Tingnan natin ang Ezra 7, verse 7 to 10 para maintindihan natin ang context nun. May sumama ring mga Israelita kay Ezra nang bumalik siya sa Jerusalem noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Kabilang sa mga sumama ay ang mga pari, mga Levita, mga awit, mga gwardya at mga pintuan ng templo at mga utusan sa templo. Kasi i-restore niya ang Jewish temple eh. Verse 8, umalis si Ezra sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan. At sa tulong ng Diyos, yung sinasabing gracious hand of God, nakarating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Safe and sound siyang naglakbay from Babylon patungo sa Jerusalem. 5 months na paglalakbay, napakapanganib na paglalakbay. Ang dinaanan niya ay disyerto. Sa disyerto, napakaraming mga wild animals. Hindi lang siya ang nagbiyahe. Di ba sabi, marami siyang kasama. Tapos sa disyerto, maraming tulisan na pwedeng pumatay at mang-hold up sa kanila. Pwede silang maka-encounter ng tinatawag na sandstorm na ikamamatay din nila. Pero iningatan siya ng Diyos. Pagdating ng verse 10, ito tinulungan siya. Pansinin niyo yung siya. Hindi sinabing tinulungan sila. Yung siya, yan ay singular. Para kanino? Kay Ezra. Pero si Ezra, hindi lang siya nag-iisang naglakbay. Marami siyang kasama. Pero sininggle out siya ng Diyos. Bakit naingatan din sila? Nadamay sila sa blessing ng Diyos kay Ezra. Tinulungan siya ng Diyos dahil itinalaga niya ang sarili niya. Bakit siya tinulungan ng Diyos? Bakit nasa kanya ang biyaya ng Diyos? Iningatan niya ang kanyang buong kasama, pati pamilya niya na kasama sa pagbibiyahe dahil tinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at ito matindi, pagtupad ng kautusan. Kanyang sinusunod ang utos ng Diyos. Kaya naingatan ang lahat ng taong malapit sa Kanya. Kung hindi ka nilang nagbabasa lagi ng Bible at nagpipray kay Lord, huwag mong sabihin ng 5785 ay mahayag sa iyo. Yung pangako ng Diyos na lahat ng madidikit sa iyo ay iingatan ng Diyos. Maaring ang gagawin ng Diyos, lahat ng toxic sa iyo na nagiging bunga ng pagkakasala mo, tatanggalin sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Para hindi ka na magkasala pa. Kung live-in kayo, aalisin ng Diyos ang kalibin mo. Para hindi ka na magkasala pa. Intindihan niyo? Kung nagsasama kayong hindi kasal, tanggalin ng Diyos yung isa na yun sa iyo. Iniisip mo, hindi blessing yun. Blessing yun. Kasi bakit? Para hindi ka na mabuhay pa sa kasalanan. Kung may boyfriend ka at ang ginagawa, hindi kayo live-in pero may ginagawa kayong ginagawa ng mag-asawa, tatanggalin ng Diyos yung boyfriend mo o yung girlfriend mo sa iyo para hindi ka na magkasala pa. That's a blessing ng Diyos. Kaya magpakasal na kayo. Kung may ginagawa kayong kababalaghan, intindihan mo, kapatid, para maunawaan nyo, maintindihan nyo itong pinangakong ito. Kaya si Ezra, binless ni Lord. Nasa kanya yung grace ng Lord. New season of God's grace kay Ezra. Pero hindi lang pala sa kanya. Lahat na mapapadikit sa kanya, mabibiyayaan. Naingatan lahat. Lahat ng mga kaparian, lahat ng mga Levita, mga awit, mga bantay sa mga gwardya sa templo, lahat ng yun ay kasama niyang bumiyahe, pero iningatan sila lahat ng Diyos dahil kay Ezra. Kaya dahil sa iyo, amen? Pagpapalain ng Diyos ang lahat. Pero hindi basta gagawin ng Diyos yun. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Amen.
Kasi baka wala kang aksyong ginagawa. I-bless ka ni Lord. E di gumawa ka ng aksyon ngayon. Susunod na ako sa Panginoon. Gagawa ako ng bagay na kalooban ng Diyos. At ikatlo, kapatid, pumasok tayo sa panahon na pagagandahin ng Diyos ang ating buhay, pamilya, relasyon, pag-aaral, trabaho at negosyo. Yan ang pakinggan natin yun ng Jewish New Year 5785. Pagagandahin ng Diyos ang buhay mo. Nagpaawit pa tayo ng ang buhay ko kay Kristo, masaya-masaya pa tayo. Pero hindi nakukuha dun yun. Kailangan tayong sumunod sa Diyos. Kaya ngayon nag-aakala, hindi na ako atin ng Sunday, bilis na ako ni Lord. At umawit pa nga ako paangat ng paangat, paganda ng paganda ang buhay ko kay Kristo. Akala doon nakukuha yun, kala may magic yun. No, wala. Sumunod ka sa utos ng Diyos. At ika-apat, na narinig natin about the message of 5785, last week, pumasok tayo sa panahon that no one can stop your blessing. Walang makakahadlang sa pagdating ng pagpapala sa buhay mo. Ang ganda ng promise ng Lord yan. Hindi ko gawa-gawa yan. Yan ang message ng Diyos eh. At ikalima, pumasok tayo sa panahon ng double grace. Anong ibig sabihin? God will double your blessing in this new season. Amen. Dodoblehin ng Diyos ang pagpapala mo. At ang lahat ng mga blessings na yan, kapatid, hindi yan mapapasa iyo kung hindi ka susunod sa utos ng Diyos. Nasa Biblia. Kaya binilinan si Solomon. Sundin mo ang mga batas, mga tuntunin at hatol ng Diyos. Upang maging matagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. At ikalawa, ano ikalawa? Tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako sa iyo. At kasama yan, no, na pagpapala ng Diyos sa atin. Lahat ng yan, 5 blessings ng Jewish New Year. Mararanasan mo lahat yan sa buong 12 buwan. Kasama na nung tayo'y tumikim ng apple dip with honey. Amen? Anong message nun? Ang buong taong ito, 12 months, mula October 6 hanggang next year pa, ay magiging sweetest year sa buhay mo. The sweetest, pinakamatamis na taon sa buhay mo. Pangako ng Diyos yan. At yan ay mararanasan mo kung susunod ka sa Diyos. At kauli-ulihan, ano-ano ang mga benepisyo ng pagsunod sa Diyos? Ang ikatlo, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos, kapatid, saan ka man pumaroon, lagi kang susundan ng pagpapala. Hindi ko na maririnig sa iyo na piling mo sinusundan ka lagi ng masamang espiritu, piling mo sinusundan ka lagi ng espiritu ng patay, piling mo sinusundan ka lagi ng kamalasan. Hindi na yon. Sa halip, ang sumusunod sa likuran mo, hinahabol ka, hindi ng Bombay. Amen. Hinahabol ka hindi ng taong pinagkakautangan mo, hinahabol ka ng pagpapala ng Diyos. Anong sabi ng aklat ng Deuteronomio 28, 1-2? Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Ako, pangako ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod sa narinig mong pangangaral at sinusunod mo ang mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia, itataas ka ng Diyos sa lahat ng mga tao. At anong sabi ng verse 2? And all these blessings, yung blessings na yan, nasa verse 3 hanggang verse 15. Verse 3 to verse 15, ang nandun na lahat ng blessings. Basahin nyo mamaya pag uwi nyo sa bahay, kung nagbabasa kayo.
Ang sabi, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey. Dahil sumunod ka sa tinig ng iyong Panginoong Diyos na naririnig mo ngayong pinangangaral ni Pastor Perdi Baga. This blessing shall come upon you and overtake you. Saan ko nakuha yung salitang hahabulin ka? Sa salitang overtake. Pag sinabing overtake, inabutan ka. At nalagpasan ka pa. Nauna ka, tumatakbo ka, ano itong blessing sumusunod sa'yo, at ikaw kapatid ay naabutan ng blessing. At naunahan ka pa para salubungin ka. Amen? Hinahabol ka eh. Kaya umuna siya sa'yo kasi sasalubungin ka, magsasalubong kayo. Sasalubungin ka ng blessing. Ang blessing ang naghahanap sa'yo. Dati noon, tingin mo sa sarili mo, parang mailap ang blessing sa akin ha. Kaya nagpangalan siguro ka ng blessing. Kaya parang mailap ang blessing. Parang ang hirap. Parang mailap siya. Hindi ko siya mahagilap. Kapatid, ngayon, pag ikaw ay sumunod ng buong puso sa Diyos, sinunod mo ang game plan ng Diyos, hindi game plan ni Perdi Baga. Game plan ng Diyos ang aking sinishare sa inyo. Pag sinunod mo ang game plan ng Diyos, hahabulin ka ng pagpapala at aabutan ka ng pagpapala. At anong uri, dalawang angel ang hahabol sa iyo? Psalm 23, verse 6. Ang tawag ko is the angel of goodness and the angel of mercy. Nasabi ko yan kasi nakakita ako ng vision, matagal na ito, patungkol sa dalawang angel na nakatayo doon sa harapan ng pulpit, yung nagwo-worship. Yung angel, meron siyang sash dito. At nakalagay ay goodness. Yung isang angel may sash din. Ang nakalagay ay mercy. Nung makita ko yun, nagkaroon sa akin ng divine na revelation na mayroong talagang specific na trabaho ang bawat anghel na naghahatid ng pagpapala. At nung mabasa ko ang Psalm 23 verse 6, sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me. Ano raw ang laging bubuntot-buntot sa kanya? Goodness and mercy. Merong anghel ng kabutihan at anghel ng awa na laging bubuntot-buntot sa'yo pag ikaw ay naging masunurin sa Diyos. Bakit ko nasabi yan? Dahil anong patotoo ng Diyos kay David? Naghahanap ang Diyos ng ipapalit kay Haring Saul bilang hari sa Israel. At anong sabi ng Diyos? And I have found David, a man after my own heart, who will do everything what I will command him to do. Natagpuan ko si David, isang lalaking malapit sa aking puso. Naggagawin niya ang lahat ng ipag-uutos ko sa kanya. That's why, sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me. Hindi lamang isang araw. Hindi lamang isang linggo. Hindi lamang 2 linggo, isang buwan, isang taon, but all the days of this life. Ganun din ang gagawin sa iyo ng Diyos pag ikaw ang susunod sa Kanya. At sino yun? Yes, dapat ang kinin mo, ako yun. Magkaroon ka ng aksyon, ako yun. Sino ang susunod sa Diyos? Sino ang hahabulin ng angel of goodness and angel of mercy para magdala ng pagpapala sa iyo? Kung ikaw yun, tumalo ka, sabi mo, ako yun! Yun, kapatid. May faith ka. At pagkatapos niyan, i-resolve mo sa sarili mo, mula ngayon, susunod na ako sa salita ng Diyos. Susundin ko ang utusan ng Diyos. Naku, sabi ko sa inyo, hindi matatapos ang gawain natin. Ang dami sa inyo nagpapatotoo ng blessing ng Diyos sa buhay niyo. Kasi, ginawa mo yung game plan ng Diyos. Amen? So, dyan po kapatid, nagwawakas ang ating topic ngayon about the game plan. Ano ang topic natin? Yung iba, game plan lang, no? Ano ang game plan? Obey God. Tapos, second topic,
Avoid toxic people. Yan ang ano dyan eh. Yan ang tinatalakay yan, game plan na utos ng Diyos kay David. Kay Solomon ni David. Sige, tumayo po tayong lahat, tayo mag-pray sumandali.